Natutuwa tayo dahil sabi niyo blooming ako. Masaya lang. Masaya lang sapagkat nakikita natin ang katuparan ng pangarap ng ating Panginoon sa JIL Bagbagin. Masaya lang kasi naaayos natin ang lahat ng bagay. Masaya lang kasi nakakasilip na tayo ng medyo magiging magpapabilis pa, no? Magpapabilis pa sa pag-abot natin sa pangitain ng ating Panginoon. Kaya kapit lang tayo, no? Huwag tayong magsasawa. Alam nyo, kahit natutulog ako, ay naiisip ko yan no? Naiisip ko, Lord, ano po ba ang dapat na gawin namin? Nagawa yung pinagkatiwala mo sa amin, ano po? Kasi minsan sa bawat solusyon, meron pa rin problema. Parang sabi ko, at ganoon, lahat ng sinusolusyonan natin, nagkakaproblema pa. Parang wala na yata ang katapusang problema ito. Ayoko ng ganyan. Kaya dapat let us put stop to all the problems so that we can move on. Or sometimes we must ignore some problems, no? Dapat minsan kalimutan mo na yung problema na yan, basta tayo move on na tayo. Kasi pag nakita natin na bawat solusyon may problema na naman, susolusyonan mo, may problema na naman, susolusyonan mo, may problema na naman. Stop na. Stop na natin yung mga problema na yan. Bahala na siya sa problema niya. Basta tayo dapat ay mag-move on na lang tayo. So may mga pagkakataon pala na gano'n, no? Na yung ibang mga problema ay dapat kalimutan mo na, i-ignore mo na lang para maka-move on ka. Kasi the more na sinisipat mo lahat yung mga problema na yan, the more na hahadlang yan sa pag-move on natin. Pero walang panahon at walang anumang bagay na pwedeng pumigil sa atin na magmadali, no, na ma-accomplish natin yung naisin ng Panginoon sa atin because we are running against time. Tingnan niyo po yun, sabing ganun. Hindi daw magla-lockdown, ano, kaya I believe para po yan ay wag tayong magpanik. Kaya hindi daw basta GCQ, ECQ, MCQ, lahat ng EQ, no po, ay sinabi sa atin. Pero nung makuha namin yung camera, nung pong kailan ba namin kinuha yun? Saturday ba yun? Nung makuha po namin yung camera na yun, sabi nung nandun sa SM, hanggang A5 na lang po kami. Kasi after po ng A5, 6 to 20, sarado po ang buong SM. Ay, nang tawag doon, di ganun pa rin yun. Pero we thank God kasi talagang alam niyo po kasi minsan sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, especially our decision making, ako po, it helps me na every decision ay lagi akong may iniisip na good and meron akong iniisip na bad. Every circumstances na didesisyonan ko ay lagi pong tinitingnan ko, this will be good, pero this will also be bad. No po? Parang wini-weigh niyo po na sa bawat decision. Example po, dyan sa pagkuha ng camera na yan, ano po. Sinishare ko po ito sa inyo para po makita natin how we should think, no? And we should accomplish something in our lives, no po. Kasi we need to weigh everything na ginagawa po ng bawat isa sa atin. So, kaya ko po ito sinishare sa inyo para number one, ay mabilis tayong mag-isip. Number two, mabalance natin ang lahat bago tayo nagdidesisyon. Number three, huwag makalagpas at huwag masayang ang oras na ginagawa po natin. Ito po, kasi indecision waste our time. Kapag hindi tayo nagdesisyon ng mabilis, ito po, kapag hindi tayo nagdesisyon, it will waste our time. Bakit? Kasi kung dapat nagdesisyon ka, may ginagawa ka na. Pero dahil hindi ka pa nagdidesisyon, so wala kang nagagawa. So you waste your time. Nasasayang yung ating mga panahon. Kaya ang nais ko pong i-share sa atin ay yung pagbalanse, no? And then, kasama na rin po yung pananampalataya. Balancing with the act of faith. Kailangan binabalansin natin ang sitwasyon at aakto tayo ng may pananampalataya. Kasi pag binalance mo na, tinignan mo na yung pros and cons ng bawat situation, then you can make decision. Add faith. Magdagdag tayo ng pananampalataya. Paano ko po illustrate sa inyo ito? The real picture, ano po? Kamukha po niyan. Yung sa camera, dapat na po nating makuha. Di po ba? Nakaraan sinabi ko na sa atin na dapat na natin makuha yun. Why? Bakit gusto kong kunin? Sasabihin na iba, kung hindi kaya, wag gawin. Sorry po, no? Kasi we have faith. Pag hindi kaya, wag nang gawin, lack of faith. Pero pag kaya, diretso ka pa rin, let's have faith. Okay po. Pero that faith,
kailangan merong work. Kailangan may pananampalataya ay may gawa. So, with that faith na dapat kunin na. Una po, paano naging ganun yung decision? Number one, nakapag-down payment na tayo, makakakuha tayo ng discount kapag kakinash natin yon. And then, number two, uh, pag nag-lockdown, maaaring wala na tayong face-to-face. Puro na tayo nasa bahay again. No po? And how can we do that? Ah, meron tayong mga equipment, yes, pero hindi siya sufficient. Nagla-log out, so hindi pa rin siya maganda. And nandito na tayo, pero nakabitin tayo. So we need that. Kailangan natin yan. At dahil magla-lockdown, po, kailangan mapuntahan ka agad. Dahil pag hindi natin makukuha yon. So, pag hindi natin nakuha yon, mababawasan yung excellence na dapat nating gawin sa ating sa social media just in case na talagang hindi na tayo makalabas. So, sa isang banda, iisipin mo, hindi naman totoong lockdown. Okay, that's positive. Pero sa isang banda, isipin mo, paano kung totoong lockdown? That's negative. Hindi ka naganda, hindi ko lumagay sa gitna. So, anong mangyayari sa'yo kung biglang nag-lockdown? So, ganun. So, as early as now, by analyzing every situation, every circumstances, magagawa mo na i-prevent ang future problems na pwedeng mangyari, which is the lockdown. Ano po? Kaya magagawa mo yun, yung future preparation mo, na wag mangyari yung ma-prevent mo right now yung darating na problema. Kasi inanalyze mo. Kaya sa bawat decision na gagawin natin, laging may pros and cons. May positive, may negative. Then, weigh the circumstances. Tingnan natin, ano ba yung circumstances na mangyayari. Yan o. Hindi po dahil takot ka, kundi that's wisdom. That's wisdom. So, ginawa natin ang decision na, sige, let's go. Let's get the camera. Pastora, kay ba't ikaw pa ang kailangan kumuha ng camera? Ba't ikaw pa yung kailangan kumuha nun? Baka naman kung mapano ka, ganito, ganyan. Siyempre, iisipin mo rin yung health mo, di ba? Kaya lang, iisipin mo rin, sinong pwedeng kumuha ng camera nang walang pera? Di ba wala? Kasi wala nga budget eh. Kasi wala nga pera eh. Ngayon, sino ang pwedeng kumuha noon? Na we need to get na yan. O sino? O di syempre, yung meron lang credit card. Kasi hindi may credit card, di syempre siya rin ang pipirma. Hindi po ba? So, walang may credit card. Akong may credit card. So, I need to go. Kahit nasabihin pa, delikado yung variant na yan, huwag na kayong labas ng labas. I-weigh mo ngayon circumstances. Walang choice. No choice. Walang choice. I have to get that. No choice. So, kahit gaano pa ka, sabi niya, delikado, huwag kang alis. Sabi ng anak ko, alis ka na naman, mami. Kailangan eh. So, kahit ganun pa, pero no choice. Dahil na-weigh mo na yung mga circumstances. Dahil nakahanda ka na to prevent any problems that will occur. Dahil nais mo na anything happens, maganda yung magiging pag-broadcast natin. Maganda yung magiging takbo ng platform natin sa social media. So no choice eh. So you have to decide. No? Kaya then makakapag-decide ka. So we decided na, let's go. So nagpunta na tayo. And for the glory of God, purihin po ang ating Panginoon. We have that camera at nabili din po natin yung para kay Jasper, no? Para yung live streaming na yan, alam niyo po, sabi ko nga ganun, Lord, sabi ko nga ganun, nagpe-pray ako, 3 credit card ang binigay ko, hati-hatiin niyo po, pagkasyahin niyo po yan. So nagbigay ako ng 3 credit card, praying na sana pwede. Tinitingnan kong ganun. Pag pinupunit na yung resibo, ay, ano yung ginamit niya? Ay, thank you Lord, nakuha yung malaki, ganito, ganyan. Tapos sumunod yung isa pa, kabang-kaba ko, nakuha po ulit, ganyan. Tapos pagdating dun sa gamit ng ni Jasper, iniisip ko kukunin pa ba to o hindi, baka wala nang laman yung credit card ko. Tapos sabi ko, naisip ko naman ako yung kay Jasper kasi yan yung para mas mabilis yung live streaming natin eh. Kaya sabi ko, kailangan pa rin to Lord, ganyan. So I use another credit card. Tapos nagpe-pray ako kung kasya. Tingnan nyo nga po ito. Tapos nung paglabas ng resibo, thank you Lord, nakahinga ako. So mission accomplished. So this is how we will decide. Po. O, siguro sasabihin ng iba, naku Pastora, saan pumasok ang pananampalataya? Doon.
Ayan na yan, di ba? Minsan naglolokohan nga kami ng mga kapatid ko, no, pagka kami ay lumalabas ng bansa. So, pag may nakita, uy, kailangan natin yan sa health, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, ikakashkas sila, kashkas lang ni Pastora Ani. At nagtatawanan kami. Sasabihin namin, money is not a problem. Pagbabayad is a problem. Kaya, natatawa tayo doon at nagkakalokohan po tayo doon. So, where does faith comes, no? Saan papasok ang pananampalataya with that decision? Hindi doon na sa panahon ng pagbabayad. So, diyan na natin makikita ang pagkilos ng kamay ng Diyos. How God will provide for that. Amen? Pero huwag niyo gagawin yan. Ano? Yung matatapang lang, yung matatapang sa panag. Baka lahat na may credit card yan. Kas. Number one, hindi naman para sa akin yun, di ba? Number two, iyon ay ginawa natin para sa pangitain ng Panginoon. There is such an urging, no, and God has a word for us na talagang let us prepare for that. Kaya we move like that. Pero hindi ko sinasabi na, lahat na may credit card yan. Pag may kailangan, kaskas ng kaskas, money is not a problem. Pagbabayad ng problema, and then add faith. Hindi po ganyan na, hindi po ganyan. In this case, this is the ministry. No, this is the ministry. This is the ministry, and God has an impression in my heart na talaga pong i-ano natin itong gawain na to. I don't know why, but someday and the soonest possible, I will understand why. So, wag niyong gayahin yung ginagawa ko kasi that's me and my God. No po? That's me and my God. I know so well how God moved in my life. Kaya po, sanay akong gumawa ng mga ganyang bagay. Kasi alam ko na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. At alam ko na kung paano siya mag-guide sa akin. Kaya matapang po ako, no? Nahasa na ako ng Panginoon since the beginning of time that I am serving the Lord. And I have proven in my life na whenever God spoke to me to do something, and I give one step, no? Give one step. Ay nakikita ko po yung pagsama ng Diyos na siyang nagpo-provide. Kaya po, I have the courage to do that. I have the courage to do that. At hindi ako nagkakaroon ng dalawang isip kapag sinabi ng Diyos na gawin ito, hindi ako magdadalawang isip because I have experienced that. And I know that God, diyan sa paraan na yan, kumikilos ang Panginoon sa aking buhay. That's how I know my God, especially in providing the needs of my personal life and the needs of the ministry. Kaya malakas po ang loob ko. Kaya if hindi pa natin kaya ang mga ito and hindi pa natin na-prove ito in our lives, ano po, huwag natin gawin ha, huwag natin gawin. Let me do it. Kaya yung ako na lamang po ang gumawa nito because I have proven my God that God will show. Magpapakita ang Panginoon sa bandang huli and God will save me. Kaya po, ganun. Alam niyo, natutuwa ako sa Panginoon na nagsimula ako sa JIL. Sorry nagkukwento ko. Na magsimula ako sa JIL, mga hundreds lang po. 100. Halimbawa, 500. Yan ang faith ko. Yan ang faith ko. Yan ang nagmumove sa akin. 500. Sige, labas. Ganyan. 500. Hanggang sumunod po, 1,000. 1,000. Kasi malakas na loob ko sa mga hundreds eh. Tapos sumunod, 1,000. 1,000. Ayan, 1,000. Labas yan. Ano, 1,000. Tapos hanggang dumating po yung hundreds of thousands. So, God prove again, hundreds of thousands. Hanggang dumarating po sa point of time na ng mga nakaraang panahon, millions na po. And I obey God and God provide. So, ganun ng Lord eh. Sinisimulan ka niya sa maliit kapag nakita niyang yung pananampalataya maliit pa lang. Tapos, na-fulfill ng Lord, tataas ngayon yung pananampalataya mo. And then na-fulfill ng Lord, tataas ngayon yung pananampalataya mo. And then na-fulfill ng Lord, tataas ngayon ang pananampalataya mo. So, ganun po kasi kumilos ang Lord eh. Kaya from minimum, maliit na success to the biggest success and then ganyan. Kaya even in target setting, ano po, you start small, and you see na yung target na binibigay ng Lord, ina-achieve nyo, ganyan. Kaya po, tumataas na rin. Kaya when you dream small, and then medium, and then large, extra large, XXL, ganyan, kasi nahasa ka na po. So, ganyan mag-move ang Lord sa atin, little by little. Amen. Praise the Lord. Ay, grabe yan. Ano?
So, sa August 2 na po ngayon, ang memory verse natin ay 2 Timothy chapter 2 verse 15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya ang sabing ganun, be diligent. Maging maingat po tayo na lagi nating ipepresent ang ating sarili as approved to God. No? Sarili na approve sa Diyos, thumbs up ang Diyos sa atin. Kapag sinabing K, thumbs up yan. Ano po? Hindi pag sinabing K, ano yan, nakababa yung thumb ng Lord. So, hindi ganun, no? Sabi ganun, be diligent to present yourself approved to God. A worker who does not need to be ashamed. Ingatan natin yung ating sarili, no? Ayusin natin ang ating mga sarili na ma-present natin lagi, everyday. Nagdo-don't watch tayo, no? Kaya napakasarap ng don't watch eh. Kasi everyday ay napapaalalahanan tayo na ang ating buhay ay ingatan natin para sa Diyos. Yeah. Present yourselves approved to God. Na sa bawat araw, pagtulog natin, ay maiisip natin, naging approve ba ako sa Panginoon ngayon? Kung tayo manggagawa, isang manggagawang hindi dapat ikinahihiya, no? Hindi dapat ikinahihiya, hindi dapat nakakahiya. Rightly dividing the word of truth. Dapat marunong tayo mag-divide ng katotohanan ng salita ng Diyos. And remember na ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nasa salita ng Diyos. Wala sa mundo, no? Wala sa mundo. What I mean is this. Kahit ano pang ginagawa ng mundo, sangkatutak silang gumagawa sa mundo. But, kung hindi ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, this is the truth, not the word. Amen po ba? Kaya nang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sometimes ay nadadala kasi tayo ng takbo ng sanlibutan eh. Always majority wins eh. Always naiisip natin, marami sila, kaya iyon ang totoo. Not all, no? Hindi lahat ng majority ay tama. Kaya po, anong magiging tama? Ang salita ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, hanggang pagtulog ko, hanggang paggising ko, ay iniisip ko po yung mga paano ba ang dapat na patakaran na gawin sa mga manggagawa? Paano ba magagamit ng Panginoon ang mga babae at lalaki? Alam niyo po, hanggang sa pagtulog ko, iniisip ko yan. Hanggang sa magising ako, iniisip ko yan. Lord, what shall we do? What shall we do para magamit ang mga babae at lalaki? Sa iba, nag-iisip ako yung ibang mga churches, ang dami nilang mga workers. Mahigpit kaya sila? Kasi iniisip ko, yung bang higpit namin ay tama? Masyado ba kaming mahigpit sa mga requirements na daily devotion, dwelling in His presence, don't watch dahil nandiyan ang leadership training? Masyado ba kaming mahigpit, Panginoon? Hanggang sa gumising ako kanina, naiisip ko yan. At minsan naisip ko, tanggalin na kaya namin yung requirements na yan, Lord. Bahala na silang magsulit sa'yo. Pero, hindi ko pa rin magawa sa puso ko. Pero parang ayoko naman na kami maglilingkod sa Panginoon ng ganito. Pero, naiisip ko, pero pagka ganito, maraming nagbaback out ng mga workers. Maraming hindi nakakapasa sa requirement. At ang mga hindi nakakapasa ay yung pang magagaling. Kaya sabi ko ganun, paano ba ang gagawin ko doon, Panginoon? Pero ang sabi nga ganun dito ngayon, and God answered me today. Ito po, be diligent to present yourselves approved to God, a worker who does not need to be ashamed. Kasi ngayon po, nung panahon namin, hindi ka po pwede ngayon, nung panahon namin, walang Facebook, maingat ka. Ngayon may Facebook na, and yet, makikita mo yung ibang mga worker, talaga namang pag nakakita ka ng Facebook nila, ay makikita mo parang hindi mga worker eh. O wag ng worker, parang hindi mga Kristiyano eh. Where is Jesus in that? No? Ang sabing ganun, we must present ourselves approved to God. Whenever na meron tayong ipopost or na mga pictures natin sa Facebook, ano po, sana maisip natin, nakatingin ng Diyos. No? Sana maisip natin, we are representing Him. Do we need to post that picture? Kailangan bang i-post natin ang picture na yan? What is your motive in posting your picture with that kind of appearance? No, anong motibo mo? Bakit mo kailangan i-post yung picture mo na yan with that kind of appearance?
No, with that kind of, yung makikita ng tao, is that approved to God? Is that a blessing to other? Or a blessing to you? No. Dapat po talagang maisip na natin ito. Because we must not be a worker that na hindi tayo ikahihiya at hindi tayo mapapahiya at hindi mapapahiya ang pangalan ng Panginoon. Atin na lang yan, yung mga post-post na mga pictures na yan. Balikan nyo po mga leaders and workers ang inyong mga pictures sa Facebook. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Titigan nyo yung picture na yan. Worker ako. Manggagawa ako. O wag na ganyan. Kristiyano ako. Nire-represent ko si Kristo. Sige. Tingnan mo yung picture na yan. Is that approved to God? What benefit yung picture na pinopost mo sa mga tao na sinishare natin ng Word of God? Can they be blessed? Or masasabi nila, wow, ganda. Wow, sexy. Is that the benefit we are looking for? Yun ba yung benefit na makukuha natin? Pero is that approved to God? Approved ba yan sa Panginoon? Approved ba yan bilang mga Kristiyano tayo? Ano maidudulot yan sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos? I'm sorry, pero ako po ay masyadong naging maluwag. Naging maluwag in the sense na alam nyo naman dapat ang dapat na gawin natin sa Panginoon. In maluwag in the sense na tayo-tayo naman ang may bibigay ng accountability sa Lord. But nakita ko meron tong impact sa ministry. That's why I'm telling this. Please review all the pictures na pinapost po natin and then ask yourself, no? Is this approved to God? Ito bang picture na pinost ko ay approved sa Diyos? Bilang isang manggagawa. Kasi sasabihin mo, hindi na ako manggagawa eh. Okay, hindi ka na manggagawa. Bilang isang Kristiyano. Ito bang picture na ina-upload natin o mga salita na pinopost natin sa FB ay ugali ng isang Kristiyano? Ito bang mga pinopost natin ng mga salita sa FB, mga pictures na pinakikita natin sa FB, ay hindi mapapahiya ang Diyos o mabe-bless ang tao, may matututunan ang tao. At isipin mo, pag ikaw ba'y tumayo at pag ikaw ba'y sinabi mong Kristiyano at nakita nila yung picture o mga nabasa nila yung mga salitang nilagay mo sa Facebook, isipin mo, maniniwala ba sila o magkakaroon sila ng question mark sa kanilang isip? Siya ba yun? Siya ba talaga yun? Mga magulang at kapatid, it's high time for us na 2 Timothy 2:15 ay apply natin sa ating buhay. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kahit sabihin mong, pastora, kasi obsolete na yung kultura mo. Ang kultura natin ay kultura ng Biblia. Ang kultura natin ay kultura ng langit. Hindi yan nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi tayo pwedeng mabago dahil lang sa takbo ng sanlibutan ito. Kaya sabi, do not conform to this world. Kahit sabihin mong uso na yan, accepted na yan sa society. Sa society nila, pero hindi tayo taga rito. We are heaven citizen. Kaya hindi tayo pwedeng makipamatok sa kanilang mga ginagawa. Hindi tayo pwedeng makigaya sa kanilang magagawa. Or else, there's no difference na makikita sa atin. Parang pareho lang tayo sa kanila. No, ang kaibahan lang, nagbabanggit ka ng salita ng Diyos, pero sa mga ginagawa natin, kamukha lang tayo nila. So, mahihirapang i-differentiate ng mundo at ng tao ang Kristiyano at ang hindi Kristiyano. So much for that, 2 Timothy 2:15, pasensya na po kayo, no? Pag ako'y nagsasalita, I believe in my heart that God is guiding me, no? Ang Diyos ang nag-guide because God loves us, no? Mahal tayo ng Diyos, gusto tayong paalalahanan ng Panginoon at wala namang pwede magpaalala sa atin kundi ang Diyos at ang Diyos naman ay gumagamit ng tao. And as your pastor, ginagamit ako ng Panginoon para paalalahanan kayo at nang maiayos ang ating mga sarili, no? At nang tayo maging effective witness of the Lord, at nang tayo maging effective Christians, at ang Diyos ay i-approve tayo. Amen po ba? Praise the Lord. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Iayos na lang natin ang ating mga sarili. No, let's humble ourselves. Sana walang magrebelde. Sana walang rebellious attitude, no? But accept it. No? You pray to God, and then whatever God tells you, kapag sinabi ng Lord na hindi, ganyan, nag-pray ako, approve naman sa Lord, edi post it. Approve naman pala sa Lord edi post it. Ang sinasabi natin, lahat ng ipopost mo, tingnan mo muna kung approve sa Diyos.
Kung sa palagay mo, approve sa Diyos, then go for it. Go for it. Huwag mo nang intindihin yung sinabi ni Pastora Kay, huwag mo nang intindihin yung sinabi ng iba because approve naman pala sa Panginoon. So, go for it. Ano po? Then, para sa ating words of wisdom, pride makes us artificial and humility makes us real. Ano po? Sabi ni Thomas Merton. Kapag may pride ang isang tao, nagiging plastic tayo. No? Mapagpakunwari tayo. Nagiging mapagpakunwari tayo because of pride, no? So pride makes us plastic. Pride makes us artificial. But humility makes us real. Amen. Praise the Lord. Now let's go to leadership. Sa leadership po natin, sa Luke chapter 12 verse 47, and that servant who knew his master's will and did not prepare himself or do according to his will shall be beaten with many stripes. Paalala ng Panginoon ng isang servant ng Panginoon na alam ang kalooban ng Diyos at hindi niya inihanda ang kanyang sarili at hindi niya ginawa ang kalooban ng Diyos shall be beaten with many stripes. Papaluin ng Diyos. We are servant of the Lord, no, na gumagawa ng kalooban ng Panginoon. We need to prepare ourselves. Dapat hinahanda natin ang ating mga sarili. Dapat ginagawa natin kung ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos because we are servants. We are servants of the Most High God. Hindi kalooban mo ang masusunod, kundi kalooban ng master mo. No? Kundi mapapalayas ka. Ang isang servant na pumasok, hindi sumusunod sa kalooban ng kanyang master, ng kanyang amo, tatanggapin ba siya? Di ba? Umalis ka na dito. Sarili mo lang palang sinusunod mo. Hindi mo sinusunod ang inuutos ko Alis. Di ba palalayasin? Tayo, who is our master? Our master is the Lord Jesus. Therefore, if we are servant of the Lord Jesus, we must know the will of our master. Kailangan alam natin anong kalooban ng aking master. And then pag nalaman natin, ito pala ang kalooban ng Diyos sa akin, ito pala ang kalooban ng master ko sa akin, then we need to prepare ourselves. Kailangan inihahanda natin ang ating mga sarili according to His will. Kaya ang isang servant, kapag ka siya namasukan, nakasambahay, sinong master? Di syempre yung amo niya. Sino yung servant? Di syempre siya. Pag sinabi ng master niya ng amo niya na umaalis ang mga anak ko ng mga alas 5 at kailangan ay kumain sila ng agahan. So as servant, hindi pwedeng, hindi ako sanay gumising ng alas 4, alas 3. Kailangan kong gumising alas 7. Hindi pwede. You are a servant. And you need to do the will of the master. The will of the master is pakainin mo ang aking mga anak. Dahil aalis sila ng alas 5. Therefore, you must prepare yourself to do His will. What is the preparation? Matulog ka ng mahimbing, gumising ka ng maaga. Napupuyat ako kahit puyat ka, gumising ka ng umaga. And then after that, tsaka ka humanap ng tulog. Because that is the will of the master. And you are only a servant. We are only a servant. Jesus is our master. So, dahil tayo yung servant, we need to prepare ourselves to do the will of the master or else we will be beaten. Kung hindi, papaluin tayo. So, ang sakit ng palo. Masakit pong mapalo. Pero sometimes, ang iba kasi ang gusto palo No? Mas gusto ng iba, paluin na lang sila. Kaya makakatikim ng palo. No? Pero yung palo na yan ay palo ng pagmamahal. Ang palo na yan ay palo ng pagtutuwid. At gaano pa kasakit ang palo na tanggapin mo dahil sa paglabag mo sa kalooban ng Diyos. Ang palong iyan ay palo ng pagmamahal. Kasi kung hindi tayo makukwayang kunin sa salita, pupuntay sa palo. Kaya why choose palo? Bakit pipiliin mo ang palo? Ako ayoko ng palo. Gusto ko salita. Kaya let us prepare ourselves to do according to His will. Sabi po ng isang Spanish novelist na si Miguel de Cervantes, the man who is prepared has his battle half fought. Kapag ikaw ay handa, sabing ganon, yung battle mo nahaharapin, kalahati nun, natapos mo na. So, napakalaga ng prepare tayo. Kalahati ng battle mo, tapos na. Kapag ikaw ay preparado. And the man who is prepared has his battle half fought. If you want to prepare yourself so that you can help your team,
as it faces the challenges ahead, then think about these following things. No po? Siyempre, team tayo eh. Gusto natin na maging handa tayo. Yung sinabi ko sa inyo about the pandemic na to, mag-lockdown na ito. No po? I want my team to be prepared. That's why, kailangan ay mai-provide ang mga dapat na kailangan. Kaya nung nasa SM kami, ay nagkukwenta ko, dapat 5 days. In 5 days, I need to know what are the other things that we need para hindi mababalam, no? Para yung pag humarap na tayo sa challenges, we are prepared. So ano yung mga bagay na tutulong sa atin, no, to prepare ourselves? Ihanda natin ang ating sarili so that we can help our team. Number 1 is assessment. Assessment. I-assess natin. Ngayon, magpa-pandemic, malapit na mag-lockdown, no? Assessment. I-assess natin ang ating mga sarili. Where are you and your team heading? Saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo pupunta? Ako, if I will assess my team and you are my team, no po? Where are you? And your team heading? Ako, ang heading natin is the social media platform. Why? Because the problem will be lockdown. And that lockdown, we cannot go out of our houses. So, social media platform. What will conditions be along the way? Lockdown. What price will you have to pay to get there? Para malagpasan natin yung lockdown na yan, ano? Na tayo ay naka-prepare pa rin na ginagawa natin ito. What price you have to get there? That's finances. Ano po? And we did that. Number 2, so after assessment, alignment. So we need to align. Ano po? Sa golf daw po, may matututunan tayong valuable lesson. No po? That even you know where you want to go, if you're not lined up right, you'll never get to your desired destination. Nung nasa Canada kami, ang golf kasi ay sports ng mga mayayaman. So, nung nasa Canada kami, nakarianas kaming mag-golf. Uy, ano lang to, pang mayayaman na. Yung isang kapatiran natin, hobby lang niya yan dun sa Canada. Sabi ko, mayayaman lang ang nagaganyan. Tapos, so merong butas, no? Ang goal mo, yung bola, papasukin mo dun sa butas. Kahit alam ko na doon ko pupunta, doon ko dapat papasukin yung bola sa butas na yon. Pag hindi ako tamang naka-align, kaya sisipatin mo. Pag hindi ka naka-align, hindi mo pa rin maipapasok yung bola doon sa butas. So, hindi mo marireach yung destination mo. You need to be aligned. Kailangan naka-align ka. No? Naka-align ka para ma-shoot mo sa butas yung bola. So, that's a great lesson. No? Alignment. Sa ating spiritual preparation, good alignment makes success possible. So, kapag katama ang alignment natin, mas magiging maayos at matagumpay. Mas makakamtan natin ang katagumpayan. So we must align ourselves. No po? We must align ourselves. We must prepare ourselves to be aligned. Example, yung mga requirement na yan. Bakit kailangan natin ng dwelling in His presence? Dwelling in His presence, nandyan ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandyan ang ating prayer. Nandyan ang ating worship sa Lord. Why do we need that? We need that for us to be aligned, to get the source of power from God. We must align ourselves to the power of God. No, kailangan naka-align tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Don't watch because this is leadership. Andito na yung leadership natin, etc., etc., every day. We need that. Why? So that we can be aligned. So we must align ourselves for us to be prepared and to have that success. Number 3 is attitude. To succeed in any endeavor, you need to do your homework. Kailangan po ginagawa natin ang ating mga homework and take care, no, of our mental aspect. Kasi yung attitude natin, kung ano iniisip natin, yun na nagiging attitude natin. Ingatan natin ang lahat ng pumapasok sa ating kaisipan so that maging tama ang ating attitude. Philippians 4 verse 8, whatsoever things are true, of good report, think of all these things. No? Kaya kailangan po ang ating mga puso, ang ating mga isip ay laging tama ang ating iniisip para tama rin ang ating ginagawa.
Attitude. Anong attitude natin sa ating trabaho? Anong attitude natin sa ating ministry? Are you doing the ministry right? So you need to have a positive attitude. Una, sa iyong sarili. Dapat positibo ka sa iyong sarili. And then, dapat tamang attitude mo sa teammates mo. And dapat tamang attitude mo sa situation. Tatlong attitude, ha? Attitude to yourself, attitude to your teammates, and attitude to the situation. And the last, action. So, una assessment, na-assess mo, i-align mo yung sarili mo, inayos mo yung attitude mo sa sarili mo, sa teammate mo, at sa situation. And then the last is action. So, being prepared means being ready to take the first step when the time comes. No? Kailangan nanda tayo. Kailangan ko na bang humakbang? O sige, go. Hakbang na po tayo. So, tandaan natin, courage has no greater ally than preparation. Kaya tayo matapang kasi prepared tayo. Yung alay ng courage, ng courage is preparation. Pag hindi ka prepared, duwag ka. Maduduwag ka, matatakot ka kasi hindi ka prepare. Pero kapag prepare ka, matapang ka. Kaya we need to prepare. And fear is no greater enemy. Ang takot ay napakalaking kalaban ng ating mga buhay. Kaya purihin po ang Panginoon, let us be prepared. Leaders, let us be prepared. Tayo pong lahat, let us be prepared. Maging handa po tayo sa anumang mga mangyayari. Dahil ang preparation ay alay. Ang alay ng courage, ng katapangan is preparation. Kaya we must be prepared. Hindi kawalan ng pananampalataya ang paghahanda. Hindi kawalan ng pananampalataya, yung nag-anticipate ka, naririnig mo ganito nangyayari, and then you prepare yourself for that. And you will be courageous. Magiging matapang ka. Amen po ba? So let us bow our heads and close our eyes. Tayo po yumuko, tayo po pumikit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa dakilang araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, I pray in Jesus' name, let all the words, Lord, na naaaral namin dito sa Don't Watch ay pumasok sa aming mga puso at mag-transform sa aming mga isip, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga attitude, sa aming mga perceptions in life. In the name of Jesus, Lord. Make us a person you want us to be. Gabayan mo po kaming lahat at samahan kami sa bawat araw na binibigay mo po sa amin. At nawa, O Diyos, ang lahat ng assignment namin every day of our lives ay magampanan namin ng maayos para sa iyong karangalan at kalwalatian. Lord, we pray that you continue to order our steps, Lord, every day, every minute, Lord, every seconds, every step of the way. Order our step, O God. At hayaan mo, Panginoon, na ang bawat takbang namin ay patungo lagi sa iyong kalooban at sa iyong paraan. Lord, cause us to be sensitive to your will, cause us to be sensitive to your ways. In Jesus' name. And give your people victory in whatever things they will do today. In Jesus' name. Lord, we continuously, Lord, na iniaalay sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga kalusugan, kasama ng buhay at kalusugan ng aming mga buong pamilya. And let the protection of the Lord be upon us. Envelope us with your power. Envelope us with your glory. Envelope us with your blood in the name of Jesus. And let your protection be upon us and be upon our family. Panginoon, maraming salamat po. Ingatan mo rin ang aming mga kamanggagawa, ang aming mga faithful titers, supporters, ang aming mga CMTs, leaders, workers, Panginoon, trainees, oh God. And even our members, protect them from evil. Protect them from Delta variant. Protect them from COVID virus. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, continue to resurrect our body in the name of Jesus. Let the resurrection power of the living God be upon our body. Let the resurrection power of the living God be upon the bodies of our loved ones, our leaders, workers, members, Panginoon, trainees, oh God, CMTs, oh Lord, at sa aming mga faithful tithers and supporters. Resurrect us, Lord. Resurrect our time. Resurrect our energy. Resurrect our strength in the name of Jesus. Resurrect our finances in Jesus' mighty name. Panginoon, maraming salamat. Now we have peace in our hearts. We have joy in our hearts, Lord. And let your love overflow in our hearts as you continue to supply all the needs of your people according to your riches in glory by Christ Jesus. Panginoon, maraming salamat. We declare that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over the lives of our loved ones. Jesus is Lord over our leaders and workers. Jesus is Lord over today. In Jesus' name. Father, we praise you, we thank you, we glorify your name.
And this is our prayer to you. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Everybody says amen and amen. Praise the Lord. God bless you all po.